never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and Pinayagan ka ba ng principal mo? Pinayagan ka ba ng principal mo? Bupal ka. Bupal ka. Pinayagan ka. Ganda yun kasi magandang labanan dyan. Para to. Kaya ibig yung Guys, ito na ang ating stage 4 at last day ng ating tour of Matabungkay 2024. Medyo maulan yung panahon kaya hindi talaga sila nakapila doon sa starting point. Pero, nirelease naman sila eksaktong alas 8 ng umaga. Ang starting nila guys, doon pa rin sa Matabungkay Beach Hotel at naka-neutral face sila hanggang sa may Balayan. So today guys, nasa 100 plus or nasa 105 kilometers ang iikutin ng ating mga players at mag-uumpisa nga sila dito sa Matabungkay, papunta sila ng Balayan, tapos aahon sila sa Payapa o doon sa may Fantasy World, tapos iikot na naman sila papunta doon sa may arko ng Nasugbu, pababa ng Batulaw hanggang pabalik dito sa finish line, doon pa rin sa may Puting Kahoy. At guys, ganun pa rin, meron pa rin tayong 7 categories. Nandyan pa rin ang ating open or 23 below, 24 to 35, 36 to 45, 46 to 55, 56 above, women at managers category. At dito sa ating stage 4, dito rin natin malalaman kung sino ang overall champion sa kanya-kanyang category. Kaya mamaya guys, abangan natin ha. Kaya para sa lahat ng mga players, kahit medyo delikado kasi maulan, madulas ang kalsada, pero ride safe and good luck. Guys, nasa neutral phase pa lang sila nito, pero tignan nyo naman, basa ang kalsada, madulas, kaya wala pa talagang rumaraton sa kanila. Ito yung pinaka-extra challenge sa kanila, kasi may ahon pa sila ngayon sa Payapa. Mas mahaba ang kilometers na iikutan nila ngayon kumpara dun sa mga nakaraang categories nila. Kahit no madaling araw pa lang, hindi pa nag-umpisa yung karera dito, talagang malakas na yung buhos ng ulan. Kaya ito nga, hanggang ngayon umuulan pa rin, pero medyo humina na siya. Kaya sana pagdasal natin na safe lang silang lahat makatapos ng ride na to, ng ano na to, stage na to. Guys, ang ating mga women, tignan nyo naman, kahit madulas ang kalsada, matutulit pa rin. Siyempre, pinapangunahan niya ng ating champ, Jermaine Prado, at ng champ Bullis na sa likuran niya. Good luck! Dito na tayo sa
kanto ng Balayan. May rotonda. Ito ang Walter Mart Balayan. Antayin na lang natin sila. Nandyan na rin. At ito na guys ang ating open or 23 below category. Ito ating mga players. Ang dami nila. Mga bata, malalakas pa itong mga to. Ito naman guys ang ating 24 to 35 age category. Nandito pa rin tayo sa may rotonda ng Balayan at dito ang kanilang starting point. Ibig sabihin tapos na ang neutral phase nila. So start na talaga dito ang karera. Dito na mag-uumpisa ang rematihan. Yung iba dito guys, re-remate na hanggang doon sa paahon ng Payapa kasi magkanya-kanya na sila doon sa ahon na yun. At guys, ito naman ang ating players ng 36 to 45 age category. Neutral pa lang sila dito eh. Kasi paglagpas din sa may rotonda, meron na talaga dyan yung starting point. So habang nandito sila, kailangan dahan-dahan muna kasi sa rotonda meron pang mga sasakyan na dire-diretso lang, hindi humihinto kahit alam na merong mga naglalaro ng mga bikers. At saka delikado rin guys kasi nga tingnan nyo naman yung kalsada, madulas talaga yan. Kaya pinadahan-dahan muna sila. Ito naman ang ating players ng 46 to 55 age category. Dahan-dahan muna sila kasi wala pa talaga yung starting point. Neutral pa lang sila guys hanggang makalagpas din sa mayroong rotonda. Good luck po mga kuya. Ingat lang kasi madulas yung kalsada. Bikers coming. Ito naman ang ating mga women category. Ayan sila Jenny Prado, Kim Bonilla, Angelica Altamirano, si Lovely at yung kapatid ni Lovely, Guitaruelas. Yun yung mga pambato ng Cebu. Siyempre, nandyan din mga kaibigan natin sa Standard Insurance. Tapos, sinundan sila ng managers category. Ito yung mga sumunod sa kanila. Dikit na dikit sila doon sa mga women natin. So, mamaya lang guys, magre-rematihan na rin yung mga yan. Kumbaga dito sa neutral phase, nag-warm up pa lang sila rito. Eto guys, pagdating nila sa mismong race proper, medyo gumanda na yung panahon. Kaya ang iba dito, rumarimate na. Siyempre, mauna tayo guys. Abangan na lang natin sila doon sa Payapa Climb. Pag-ahon nila ng Payapa, so makikita natin doon kung sino talaga malalakas sa ahon. Kung dito sa Patag, peloton pa sila. Pagdating doon sa ahon na yun, sigurado sabog-sabog na sila. Kanya-kanya na sila doon guys. Gaya nung nangyari sa Kalaka. So, eto na nga guys. Nandito na tayo ngayon sa papunta na tayo ng Fantasy World. Eto ang tinatawag na Payapa Climb. Kung hindi ako nagkakamali, nasa kulang-kulang 15 kilometers na ahon to. Kaya ano lang naman siya, banayad na ahon, papuntang Fantasy World. Hanggang dun sa makarating tayo sa Arko ng Nasugbu. Doon, liliko na naman tayo pakaliwa, papuntang Batulao. At eto guys, ang pinagbabawal na technique, eto tinatawag nilang drafting, yung nagpapahila ka, nasa likod ka ng sasakyan. Bawal talaga yan, pero hindi ko alam. Wala naman kasi ditong marshals na nakabantay, kaya hindi ko alam. Sorry po na nahagip ka ng camera. Sensya na. Kung kanina sa Patag, peloton pa sila. Pagdating dito sa Payapa Climb, tignan nyo naman guys, kanya-kanya na sila. Iilan na lang sila oh. Sabi kong Payapa Climb guys, ito yung sa Lemery. Ito yung magmula ka dun sa baba, paaahon ka hanggang doon sa may Fantasy World. Tapos didiretso ka pa hanggang doon sa may Arko ng Nasugbu. Siguro sa mga siklista dyan, matagal na. Nadaanan nyo ito, kaya alam nyo na kung gano'ng kahirap ang ahon. Hindi naman ganun kagrabe. Pero ano kasi siya, masyadong mahaba na bira ang recovery. Isa din sa mga challenges dito kasi maliit lang yung kalsada. Kaya ayan o, hirap na hirap din yung mga siklista natin. May mga sasakyan din kasi pababa at meron din mga sumasabay paakyat. E minsan yung iba, naiiwan na dahil nga matraffic dito.
At eto guys, malapit na tayo dito sa paboritong puntahan at ensayuhan ng mga siklista dito sa Lemery, Batangas, ang Fantasy World. Pero nagsarado na kasi yan ngayon. Yung mga nakaraang taon, open yan. Kaya maraming pupunta rin dyan. Bago mag-pandemic, nabuksan pa yan ulit. Marami rin mga nagmumotor na pupunta rito kasi maganda kasi siya tignan sa malayo. Parang castle. So, ayan. Malapit na tayo guys. So, kaya medyo ano na yung ahon makunan. Buahon kasi dito kung galing ka sa baba. Kaya naging paborito tong insayuhan ng mga siklista kasi nga dahil doon sa banayan na ahon. Sayang nga lang at nagsarado to. Hanggang ngayon di na talaga binuksan pero for sale na daw tong lugar na to. Kaya nga di pa ako nakapasok din pero ang ganda siguro dyan sa loob. So yun na nga guys, dito na natin sila antayin sa may ahon after ng Fantasy World. Hindi naman siya makunat kaso nga lang sobrang layo na ng pinanggalingan nila. Naka 50 plus na yata sila kilometers mula doon sa Matabungkay. So ayun, konti na lang yung bubunuin nila. Siguro mga 60 or 70 kilometers na lang ando na sila sa puso. So ayun, habang nanonood tayo guys, ipa-flash ko na lang din sa screens ang mga winners ng ating stage 4. So meron tayong mga winners ng stage 4 at meron din tayong winners para sa overall na classification. Sa lahat ng mga players, congratulations sa lahat. Manalo, matalo, congratulations pa rin sa inyo. Hirap kaya, hindi kaya ganun kadali yung ginagawa niyo. Congrats at ride safe sa lahat.
Mga 5, pagod na sila. Baka ni si Sir. Eh mo na eh! Go, Sir! Eh mo na eh! Congratulations everyone at see you again next year para sa Tour of Matabungkay 2025. Kaya for more video updates, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat!